Hallelujah. Maraming salamat po. Pray po natin ang ating Diyos sa araw ng linggong ito, mga brother and sister, kapwa ko sa pananampalataya. Ito na naman po tayo muli sa linggong ito na patuloy po na tayo'y naglilingkod sa ating Diyos, sapagkat ito ang siyang talagang nais niya na ang kanyang salita ay maipahatid natin sa mga taong hindi pa nakatatanggap nito o nakaririnig nito, sapagkat kinakailangan po natin malaman ang salita ng Biblia o ang mabuting balita, sapagkat dito po manggagaling ang kaligtasan natin ng ating kaluluwa. Kung hindi po natin to malalaman o maririnig, kawawa po tayo. Tayo isang nilalang na wala po tayong kaalaman tungkol sa nais ng Diyos sa darating na panahon. Hallelujah. Kanya nga po, ini-encourage ko ang mga naglilingkod sa Diyos, kahit sa anong pamamaraan, na makapagbahagi tayo ng ebanghelyo o ng mabuting balita, sapagkat ito ang nais ng ating Panginoong Kristo. Kung maalala natin nang siya'y bago pumanik sa kalangitan, sa Mateo, sa kahulihulihang Mateo, ay binigyan niya ng isang pag-uutos ang kanyang mga alagad na ipangalat nyo sa buong sanlibutan ang ebanghelyo. Ang sino man sumasampalataya ay bautismuhan sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo at ng Anak ay maliligtas, at iutos sa kanila ang nais ng Diyos na pinag-uutos. Hallelujah. Kaya nga po hindi tayo tumitigil sa paghahayag sa pamamaraang ganito rin. Ako, sa ganitong pamamaraan sa paglalive, ay hindi po ako tumitigil. Sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, ako po ay nagpo-post ng mga mabuting balita sa aking channel, upang sa ganitong pamamaraan, sapagkat nakararating po ito kung saan-saan, at aking inilalagay, pakibahagi nyo po sa iba para malaman po natin. Ito po ang totoo. Huwag po natin ito balawalain, mga kapwa ko na yan naman niwalang kwenta yan. Kayo po, kami po, ako bilang isang nagpapatotoo rito, ako po ay naglilingkod hindi sa inyo, kundi sa Diyos, sapagkat ito ay responsibilidad namin na pinagkaloob sa amin ng Diyos upang ito'y malaman ng buong mundo. Anumang lahi ka, kinakailangan malaman mo ang kalooban ng Diyos upang ikaw naman ay makatanggap ng kaligtasan na nagbubuhat sa Kanya. Hallelujah! Kanya nga po, hindi kami tumitigil. Ako, hindi po ako tumitigil. Bilang sa pamamaraang ganito ng pag-live, maiparating ko ang salita ng Diyos. Hallelujah! Sapagkat kung ako'y magwawalang kibo, ang pinagkaloob sa akin ng Panginoong Jesucristo na pahayag, ito po ay mawawalang halaga. Kung naalala nyo yung kanyang parable na binigyan niya ng puhunan, merong 10 o merong 30, may 10 at merong 5. Ano ang ginawa sa shortcut natin pag-uusap? Ano ang ginawa ng mga ito? Ito po ay kanilang, yung 2 po, yung binigyan ng 10 at ng 5, ay ng 30 at ng 10, ay kanilang ipinangalakal. At ito naman ay lumago. Subalit yung binigyan na napakaliit, ito po ay tinago niya lamang. Ganyan po, tayo ay nahahambing sa ganyan. Binigyan ka ng, pinagkalooban ka ng Diyos ng puhunan, upang ang puhunang iyan ay mapalago mo, sapagkat wala nang katalo-talo ang puhunang iyan. Di ba sinabi ng Panginoon, alam mo palang ako'y mahigpit. Alam mo pala na ako ay nagbibigay, tumutulong. Bakit hindi mo man lang inilagay sa bangko upang tumubo? Hallelujah! Sapagkat yung binigyan niya ng puhunan na napakaliit, ay binaon niya lamang, itinago niya ang puhunan, at ito ay walang nangyari pagdating ng kanyang Panginoon. Ito ay kung 5 ang binigay niya, 5 pa rin. Subalit ang binigyan ng 15 ng 30 ay naging doble. Ano ang sabi ng Panginoon sa dalawang nagsikap?
kayo ay isasama ko, makisalo kayo sa kasiyahan, at kayo ay mangangalaga ng napakarami pang pagpapala. Hallelujah. Ganyan po tayo mayahambing, mga kapatid ko, na naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Subalit wala po dyan ang nais kong ibahagi sa inyo sa araw ng linggong ito. Sa araw ng buwan ng Marsong ito. Wala po dyan. Hallelujah. Ito lamang po ay pagpapaalala na hindi po tayo tumitigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Huwag po tayong manlupaypay. Maraming mga Kristiyano dyan kaya lamang naglilingkod dahil marami siyang member at maraming makukuha na ikapo. Ako po, hindi ko po binubuhat ang sarili ko. Wala po ako ritong inaasahan ni isang 5, ni isang mamera sa ganitong pagpapahayag ko ng salita ng Diyos. Ang inaasahan ko po rito ay ang biyaya ng Diyos na ipagkakaloob sa akin. Hindi naman nagsasawa ang Panginoong Kristo sa kabibigay sa akin ng biyaya. Hindi niya po ako pinababayaan. Hallelujah. Maraming mga pastor na kung tawagin ngayon, mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, kapag wala na nagbibigay, nagagalit. Ang lagi nilang opening sa kanilang message ay itong pag-iika po. Mga pastor, pagsasabihan ko po kayo, bilang isang naglilingkod din sa Panginoon, huwag po yung offering lamang ang inyong tututukan, kundi ang kaligtasan, ang siyang sentro at nais ng Diyos na malaman ng mga tao. Kapag mahina na ang nakikita nyo ikapo, ang pinakasentro ng inyong topic ay tungkol sa pagbibigay. Marami na po akong mga kongregasyon na napasukan ganyan. Kung paano doon sila nagtatagal sa pangangaral doon sa pag-iikapo. Hallelujah. Bagamat kailangan mag-ikapo ng mga miyembro dahil dyan nabubuhay ang taong ginagamit ng Diyos. Pero kung ayaw naman, huwag natin silang pilitin. Bahala ang Diyos ang siyang gumising sa kanilang mga pag-iisip. Hallelujah. Sapagkat tayo mga naglilingkod sa Diyos, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Hindi dapat natin pangunahan ng Diyos kung ano ang ibig ng Diyos sa kada isa sa atin. Hallelujah. Maraming ganyan ng mga kongregasyon. May mga kongregasyon pa binabasa sa harap-harapan. At para bang napapahiya isang miyembro, si kapatid na ganito ay hindi nakapagbigay. Kulang yung bigay niya. Hindi po ganon ang simulain ng Ebanghelyo. Bagamat meron tayong pagbibigay upang mabuhay nga ang ginagamit ng Diyos. Sapagkat sabi ni Apostol Pablo, ang mga taong nakikinig din naman at nagbibigay ng salita ng Diyos, dapat din naman silang inyong bahagian o mabuhay sa araw-araw. Subalit iba na po ang sitwasyon ngayon. Marami na po ngayon mga preacher ang nakikita nyo ng mga nagyayamanan. Hindi na lang po salita ng Diyos ang kanilang tinututukan, kundi ang bulsa, ang kayamanan ng kapwa nila upang makuha nilang lahat. Hallelujah! At tandaan nyo, mga kapatid, pananagutan nyo sa harapan ng Diyos yan. Sa ngayon, lumiligaya kayo, binubulag kayo ni Satanas sa nangyayari sa inyong buhay. Subalit, alalahanin nyo ang sinabi ng Panginoon, dadalawa lamang ang patutunguhan nating mga tao pag namatay dito sa mundong ito. Walang iba, kundi ang impyerno at ang kaharian na pinagkakaloob niya. Hallelujah! Huwag po sana tayong mabulag, mga kapatid ko. Huwag tayong mabulag sa pera. Yan ay isang daan ni Satanas dito sa mundong ito. Diyan niya ginugumon, diyan niya ini-encourage ang mga naglilingkod sa mga ganyang materialistic o material na bagay upang sabihin ng kanyang kaluluwa at ng kanyang pag-iisip, ito'y biyaya sa akin ng Diyos sapagkat ako'y naglilingkod. Tignan mo kapatid kung tama ang pagkuha mo ng biyaya ng Diyos at paggastos mo ng biyaya ng Diyos. Hallelujah! Alam nyo, hindi ako nagagalit sa inyo. Tinuturuan lamang ako ng santong banal na espiritu upang ipaalam sa inyo
kung tama ang inyong ginagawa mga pastor. Sayang ang pagkakahirang sa inyo bilang naglilingkod sa Diyos at ngayon kayo ay natalisod na. Subalit buhay pa naman kayo, mahabagin ng Diyos na nagpapatawad. Ano ang sabi ng Panginoon na nagtanong sa kanyang alagad? Panginoon, mga ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid pag nagkasala sa akin? Nagbigay ng eksaktong number ang kanyang alagad. Mga 7 beses po ba? O maka 10 beses po ba? Maka 70 beses. Napakadami po. Ang ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon ay napakadami ng pagpapatawad na pinagkakaloob sa atin. Kaya kung tayo ngayon ay lubog, lumapit ka sa Diyos. Alamin mo, hindi ka naman niya paidian at sasagutin ka ng santong banal na Espiritu. Sasabihin sa iyo ang katotohanan. Subalit ang mga taong lubog na at ayaw na talagang bumangon, wala na tayong magagawa sa kanila. Ang impyerno ay nag-aantay na sa kanila. Hallelujah! Tandaan niyo mga kapatid ko, hindi lahat na naglilingkod sa Diyos ay sa Diyos. Ano ang sabi niya sa kanyang aklat na Mateo? Hindi ko kayo nakikilala, magsilayas kayo sa aking harapan. Hallelujah! Alam niyo naman po kung ano ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo ng kapanahunan na yun. Mga taong ito yung mga naglilingkod din sa Diyos. Tatandaan nyo ha, sila yung mga nagpapagaling din sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga ako nang mabasa ko to, ay medyo na-discourage ako rito. Bakit ganon? Naglilingkod, nagpapagaling na sa pangalan ng Panginoong Kristo. Nang humarap na siya, ano ang sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Lumayas kayo sa aking harapan. Hallelujah. So maraming salamat po. Ito lamang po ay paalala sa inyo. Itong introduction na to upang ang mga Kristiyano na patuloy pa rin na hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos ay maunawaan niyo po sana. So ngayon, bihira lang po akong magbigay ng sharing sa Old Testament kasi para sa akin, itong lumang tipan ay wala na po ito. Ito na po ay isang istorya na lamang dito sa bagong tipan. Sapagkat ang bagong tipan ay ang anak na ng Diyos ang siya natin pinakikinggan. Sapagkat ang lumang tipan dito ay kumuha siya ng mga tao upang maging ambassador niya o tigapamagitan sa kanya. So ito ngayon ang ating ang aking i-share sa inyo. Ang unang paglalagay ng ating Diyos ng isang hari sa kanyang bansang Israel. Sino po ba, kung pamilyar sa inyo, ang unang naging hari ng Israel? Hallelujah! So, walang iba po kundi itong si Saul. Sapagkat noon ay pinamumunuan po ito na mawala si Moises ng mga hukom na tinatawag. Kaya kung bakit may rito, may aklat ng hukom, diyan po nagsimula. Si Eli po, dito po sa Samuel, dito po tayo magsisimula. Si Eli po ay isa sa hukom na pinili ng Diyos. Hallelujah, ng kapanahunan na yon. So, siya po ay hukom. Ang ibig sabihin ng hukom, siya yung, siya rin ay isang binibigyan ng salita ng Diyos upang sabihin niya sa mga taong Israelita. Siya yung ginagamit ng Diyos ng kapanahunan na yon. So dito, sa aklat ni Samuel, dito nagsimula si Saul. Dito nagsimula ang unang hari ng Israel na siyang ibabahagi ko sa inyo mga kapatid ko. Nung kapanahunan na yon, si Eli po ang namamahala sa bansang Israel. Siya po ang ginagamit ng Diyos. At dumating nga po ito si Samuel. Sino po ba itong si Samuel? Ito po ay anak. Ito po ay nanggaling kay Elkana na may dalawang asawa po ito si Elkana. Si Elkana ay may asawa na si Penina at kay Ana. Ito pong si Samuel ay anak po ito ni Ana. Baog po ito si Ana. Subagit sa kanyang pananalangin sa Diyos, pinagkalooban po siya ng anak na si Samuel. At nang mawala nga po itong si Eli na
na ginagamit ng Diyos, ay dumating po to si Samuel. Siya po yung hinirang ng Diyos upang siyang pumalit kay Eli. Hallelujah! Atong kapanahonan na yun, mga kapatid ko, bata pa lang si parang ang ating Panginoong Kristo, bata pa lang itong si Eli, ay sinasanay na siya sa pamumuno sa bansang Israel, sapagkat siya po yung papalit itong si Samuel kay Eli. Kaya nga nang tumanda na ito si Eli, ano ang sabi dito? Na matanda na noon si Eli, umabot sa kanyang kaalaman na ang kasamaan ng ginawa ng kanyang mga anak sa Israelita. Kasi ang ipinalit po ni Eli, sana itong mga anak niya. Subalit, itong mga anak niya ay mga walang iya, hindi sumusunod sa Diyos. Kaya ang ginawa ni Eli ay nanalangin siya sa ating Panginoon. Pumunta ka sa ganun isang lugar at makakasama mo ang isang tao na siyang papalit sa iyo. Ito nga pong si Samuel. Nang pumunta nga siya, ang sabi ng Panginoon, sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Noon, bata pa si Samuel, naglilingkod na siya kay Yahweh. Tinawag uli siya ni Yahweh. May mga pangitain to si Samuel na tinatawag siya. Subalit, ang sinasabi ni Eli, hindi ako tumatawag sa iyo. Kasi sa isang lugar, doon sila natutulog, hindi alam ni Eli na ang tumatawag kay Samuel ay ang ating Panginoon. Hallelujah, ng kapanahonan na yun. At nung 3 times o 4 times na tinatawag siya, sinabi na ni Eli, ang Panginoon nga ang tumatawag sa iyo. Sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal at may gagawin ako sa Israel. Lahat ng makabalita nito ay paghaharian ng matinding takot pagdating ng araw na yon. Gagawin ko ang lahat na sinasabi ko laban sa sambayan ni Eli. Nagalit na ang ating Panginoon Kristo ito kay Eli, sapagkat yung kanyang dalawang anak ay puro kawalang hiya ng ginawa sa bansang Israel. Ninanakawan po nila ang kanilang pamumuno at gumagawa po sila ng karumal-dumal sa templo. Gumagawa po sila, inasawa po nila yata yung mga kung di ako nagkakamali, yung mga naglilingkod na mga babae roon ay kanilang pinangasawa. Bawal po iyon. Hindi mo dapat pangasawahin yung mga itinatalaga doon sa templo. Kasi ang Diyos ang may kapahamalaan diyan sa mga taong iyan na itinalaga diyan. Ang sabi ko, dahil dito, isinusumpa ko na hindi na mapapawi anumang handog ng kalapastanganan ng sambayan ni Eli. Natulog uli si Samuel at kinaumagahay binuksan ng templo, ngunit hindi niya masabi kay Eli ang tungkol sa pangitay. Tinawag siya ni Eli, Samuel anak ko. Ang sagot ni Samuel, sinabi ni Eli, huwag kang magkakaila, parurusahan ka ng Diyos kapag may ilihim ka tungkol sa sinasabi niya sa iyo. Ano ang sabi niya? At ipinagtapat niya ang lahat, wala siyang inililihim. Pagkatapos sinabi ni Eli, iyon ang kapasyahan ni Yahweh, mangyari ayon sa kanyang kalooban. Habang lumalaki Samuel, patuloy siyang pinapatubayan ni Yahweh. Nakatotoong lahat ang sinabi niya, dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh at makapangyarihan, ay patuloy na nahayag sa Silo. Doon pinahayag sa kanya ni Samuel ang kanyang salita. Ang salita sa Samuel kumalat sa buong tribe. Ito pong Silo na tinatawag, nandun po yung templo. Nandun po yung kaba ng tipan na kanilang iniingatan. Nandun po yung aklat na ginawa ng Diyos na utos po nung kapanahunan na ito'y hanguin sa Ehipto. Ito'y dala-dala pa rin nila kahit wala na po si Moises. Itong kaba ng tipan, nandun po sa Silo na tinatawag. Ito po yung Silo ay lugar po ito kung saan naroon ang kaba ng tipan na kanilang tatandaan nyo po, lilinawin ko lang po, yung kaba ng tipan na may kirubin, hindi po ito pinasasamba sa kanila, hindi po. Marami pong mga nagpapaliwanag na bakit nagpagawa ang Diyos ng kirubin sa kaba. Yung po ay gusto ng Diyos, hindi po sinabi ng Diyos na sambahin
na pinakikita lamang daw na binabantayan noong dalawang anyo ng kirubin doon sa kaba ng tipan na yun, sapagkat doon sa kaba ng tipan naroon yung dalawang aklat, kung di ako nagkakamali, na pinagsimulan upang sundin ng mga Israelita ng kapanahunan na yung katigasan ng ulo. Hallelujah. Nandun yung mga testamento, nandun sa loob ng kaba ng tipan na yun. Hindi po pinasasamba yun. Hindi po. Iniingatan po lamang nila. Iniingatan po lamang nila. Kasi nung panahon na yun, ang Diyos ang nagsasalita sa kanila, hindi po sila lumuluhod doon sa kaba ng tipan na yun. Ang Diyos po. Ang Diyos. Nakita nyo natutulog si Eli at saka Samuel. Ginising siya ng Diyos. Tinatawag siya. Tinatawag siya. Yung kaba ng tipan, doon lamang sila naghahandog. Naghahandog po sila ron. Kung ano yung mga rule regulation o mga pulisiya o mga policy na ginagawa ng mga Israelita, yun po ang katotohanan, mga kapatid ko. Huwag po nating lililangin ng mga tao na magpapaliwanag tayo. Maging yung ahas. Ito'y piniliwanag ko na sa inyo. Minsan i-discuss ko ulit sa inyo kung pinasasamba nga ba itong ahas na ipinagawa kay Moises nung kapanahunan niya. Marami po nag-aaral ng Biblia, subalit hindi ang kalooban ng Espiritu Santo ang siyang sinusunod, kundi ang kalooban nila at karunungan nila. Hallelujah. Sa pagtuturo po ng salita ng Diyos, wala pang karunungan natin. Sundin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hallelujah. Excuse me. Sundin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag po tayong liliyes at mag-iisip tayo na itong pinasasabi ng Diyos. Hindi po. Katulad nga po itong dinidiscuss ko sa inyo. May nagpapaliwanag nito yung kaba ng tipan na may kirubin, pinasasamba raw po yun. Hindi po. Ito nga po, nangyari na si Samuel na siyang namamahala ang bilang isang propeta o hukom sa bansang Israel. Nagkaroon po ng paglalaban. Talagang nung panahon na 'yon, itong mga Palestine, hanggang sa ngayon nag-aaway po 'yan, yung mga Palestine tsaka yan pong Israelita, nag-aaway. Nung araw pa nag-aaway na 'yan. So, natalo po itong nagapi po itong Israel. Namatayan po sila ng Kating ko na, una po, namatayan sila ng 4,000 kawal. Nung sunod na paglalaban nila ay namatayan sila ng 30,000, mas lumaki. Bakit? Sapagkat sinabi nga roon sa unang binasa natin, susumpain ng Panginoon ang lahi ni Eli. Sapagkat ito si Eli, yung kanyang mga anak ay sumuway. So, nakuha po itong kaba ng tipan, nadala ng mga Palestino sa kanilang bansa. At dinala roon sa altar na kanilang sinasamba na si Dagon. Kung di ako nagkakamali, si Dagon, kung tawagin nila. Itinabi nila ron. So, nangyari po, nagkaroon ng isang malubang sakit yung bansang iyon. Lahat po ng mga tao ron ay nagkaroon ng bukol. Matanda, bata, babae, lalaki, nagkabukol po. So, natakot po yung mga Palestino. Ibinalik po ito, nagpasya po yung hari na ibinalik itong kaba ng tipan sa ibalik niyo yan sapagkat hindi sa atin yan. Parurusahan tayo ng kanilang Diyos katulad na nangyari sa Ehipto. Kasi nalaman nila ang istorya nito Nung hindi binibigyan ng karapatang makaalis sa bansang Ehipto ang Israel, ay binigyan na maraming pagpapahirap ang bansang Ehipto ng kapanahunan na yun. Kung malalaman po natin, kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, alam niyo po ang istorya nitong lumang tipan. So ngayon, kaya ko lang ito binabalikan upang malaman natin na ang unang nagtatag ng kaharian ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na nasa langit. Maging ang bansang Pilipinas. Kaya nga ini-encourage ko kayo mga kapatid ko, sino ang nakapakikinig nito, na aking isinisharing sa inyo salita ng Diyos. Ipanalangin po natin ang ating bansa. Natulungan tayo ng Diyos na makahanap tayo na isang magli-leader sa bansang Pilipinas upang ang bansang Pilipinas ay mahango na sa kahihiyan at kahirapan upang ang mga tao narito ay makatikim na ng kaginhawaan, pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Wala pa po na hinihirang ang Diyos. Bagamat ang pamahalaan ay tinatag ng Diyos
Subalit ang umuupo sa pamahalaan ay kampo ni Satanas. Hallelujah! Marinig man ito ng ating gobyerno. Hallelujah! Wala akong magagawa. Ito ang pinasasabi ng Santong Banal na Espiritu. Wala pa pong nauupo na hinirang ng Diyos. Ipanalangin po natin ng mga Kristiyano sapagkat malala po ang sakit ng bansang Pilipinas. Nakikita niya, pag-aralan nyo kung sino-sino na lamang ang nais na maglingkod. Ganon din naman, pagbigyan sila ng kanilang kahilingan. Sila ba ay tumatalima sa mga sinabi nila na magaganda? Nung sila'y makaupo na, iba na ang nangyari. Hallelujah. So, dumating na po to si Saul. Siya po yung kauna-una naging hari. So, shortcut ko na po. Kasi namatanda na po ito. Ito ay mababasa nyo, magsimula sa 1 na Samuel hanggang 10. Mababasa nyo po ito. Hinirang na po ito si Samuel. At naibalik na po yung kaban ng tipan. Ibinalik na po ng mga Palestino sa Israel. Sapagkat nagkaroon po sila ng mga sakit na pinagkaloob sa kanilang Panginoon. Kaya bago nga po ito ibinalik sa Israel ay naghandog muna sila. Sabi nung isang propeta ng mga Palestino, ang ginagawa ng mga Israelita dyan, binibigyan nila ng handog, ng mga ganitong mga handog bago nyo ibalik yan, upang mapatawad tayo ng Diyos ng Israel. Hallelujah. Ganun po ang nangyari. Isineshare ko lang po ito sa inyo dahil upang malaman ninyo, maging ang Diyos ang siyang nagtatag ng unang paglilider o unang hari dito sa mundo. Sa mga Israel. Hallelujah. Siya po ang nagtatag. Kaya kung ang bansang Pilipinas ay magkakaroon ng leader, maaayos po tayo sapagkat gagabayan tayo ng Diyos. Yung po ang nais kong ipahatid dito sa aking pagsisharing. Kasi ang bansang Israel po, buhat sa lumang tipan, sila po ay ginagabayan ng Diyos. So tayo naman po ay, ang mga taong Pilipino ay malapit po tayo sa Diyos. Malapit po tayo sa Diyos. Subalit, hindi lamang po, siguro nakararating ang ating panalangin. Dami-damihan pa po natin mga Kristiyano ang ating panalangin sa ating Diyos upang bigyan tayo ng Diyos ng magli-leader dito sa bansa natin upang makita na natin ang tunay na maglilingkod dito sa bansang Pilipinas. At ang mga mahihirap, nakita nyo, sa panahon natin ngayon, napakadaming nagugutom po ngayon. Napakadaming nagugutom. Minsan nanonood ako, hindi na dapat kainin, kinakain pa. Kanya nga, ang dalangin ko sa Diyos, Panginoon, huwag mong pababayaan ang mga tao na binigyan mo ng buhay na mamatay sa gutom. Hallelujah. So, dito na nga po, nang ito'y na maging hukom o propeta, si Samuel, ay hinirang niya po ito si Saul. Hinirang niya po ito si Saul, sapagkat iyan po yung nasasaad dito sa ating banal na kasulatan na ang darating na una maghahari ay walang iba kundi ito si Haring Saul. Hallelujah! Pinamahalaan na po ni Haring Saul ang bansang Israel. Nang araw na yaong kumain nga si Saul kasalo ni Samuel. Pagbabalik nila sa lungsod ay nakahanda na ang higaan sa itaas ang bahay para kay Saul. Doon siya natulog ang gabing iyon. Yun yung pasimula na hinirang na po si Saul bilang isang maghahari sa bansang Israel. Hallelujah! Kaya nga po, uulit-ulitin ko, lumapit po tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Hilingin po natin sa Kanya na bigyan tayo ng isang maghahari o magli-leader sa bansa natin na nanggagaling sa Kanya. Panghawakan po natin ang sinabi ng Panginoon. Kung kayo hihingi, ay aking pagbibigyan. Hallelujah. Maraming salamat po mga kapatid ko sa araw ng linggong ito, sa buwan ng Marso. Patuloy po na tayo lumapit sa Diyos.
yung mga nais po na magkaroon ng Bible study o simbahan na hindi po kayo nakapipil ng Santong Banal na Espiritu, handa po akong magbigay sa inyo ng mensahe sa pamamagitan po ng Santong Banal na Espiritu ng ating Panginoong Kristo. Wala po akong bayad. Sabi ko nga sa inyo, bigyan nyo lamang ako ng tubig o lamig. Kung paano ang Panginoong Kristo, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, na huwag kayong tatanggap ni 5, ng iniisang pera. Kaya nga, hindi sila pinagdadala ng lalagyan ng pera. Alam niyo po, sa casino, hindi na po, sa casino po, hindi ko po ito ginagawang testimony. Sa casino po, yung mga nagtatrabaho po ng mga dealer, wala po mga bulsa yung pantalon nila. Kasi po, bawal po yung may bulsa, baka magsilid ka. So, ganun din po ang ibig ko sabihin. Hindi po pinagdadala ng Panginoon Kristo na lalagyan na anumang bagay na mailalagay mo. Opo, magdala ka lamang ng balabal o pangyapak. Humayo ka. Sapagkat ganyan ang naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Hindi siya umaasa na siya ibabayaran. Kung may magbigay sa'yo, sabi ng Panginoon, kung may mag-alok sa'yo, kumain ka, matulog ka rito, kunin mo, pagpasalamat mo sa Diyos. Bigyan ka ng pera, kunin mo. Ito'y kaloob na pinagkakaloob sa inyo. Maraming salamat po. Mga may sakit po, tandaan nyo po. Lumapit po kayo sa Diyos, huwag po kayo manghinawa na lumapit sa Diyos. Ang paglapit sa Diyos, hindi po yan 10 times. Hindi po yan 20 times. Sapagkat ang Diyos, ang may nais ng kagalingan nyo, huwag kayo. Minsan nililimitahan natin ng Diyos. Bakit ang tagal-tagal na, hindi pa ako gumagaling? Hindi po ganon. Ang Diyos, ang lahat, ang siyang nakakaalam, tatandaan nyo. Lagi nyo antayin yung kahabagan ng Diyos. Kaya nga minsan, ipinopost ko, ang Diyos ay may kahabagan. Antayin nyo ang kahabagan ng Diyos. Maraming salamat po. Maging ang kapayapaan nating lahat ay pinagkakaloob niya yan. Maraming salamat po. Ito nga po pala si Kuya Dolpo, ang lingkod o ang naglilingkod sa Diyos sa kanyang mga salita. Maraming salamat po sa araw na ito. Pagpalain po kayo sa inyong buhay sa araw-araw.